nabanggit yung sa Matthew 11:28-29. Ito po ang sinasabi nito, Matthew 11:28-29. Matthew 12 po dala. Nang panahon niya yun ay naglalakad si Yaswa. Yaswa ito itong pangalan ni Jesus, di naman Jesus. Ay Jesus, walang meaning sa ito yan. Kahit pa saan yung pagtanong sa mga eskola. Nang araw ng Sabat sa mga bukiri ng trigo ay nagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikipin ng mga kubay at magsikain. Nagutom, wala silang panahon na tumuha na ito ang makakain. At dapat pinakita nito ng mga parisyo at sinabi nila sa kanya, tignan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Ano ang sagot niya? Totoo, sinabi niya sa kanila, hindi ba kayo ninyo napasa ang ginawa ni David na sinagutom at ang mga kasamahan niya kung paano siya pumasok sa bahay ni Yahweh, ito naman Diyos, at kumain siya ng tinapay. Sabihin, sa bahay ni Yahweh, temple ni Yahweh yun, kumain siya ng tinapay na handog na hindi matwid kainin niya ni ang mga kasamahan niya, kundi ang mga saserdote na lamang. Kung hindi ba ganyan nabasa ang kautusan kung paano ng mga araw ng Sabat ay nawawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nagkakasala, hindi sila nagkakasala. Dapat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa sa templo. Dapat ko nalalaman niyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi kain. At hindi sana nyo inahatulan ang mga walang kasalanan. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. At siya ay malis doon na tumasok sa sinagoga. Yan, isang ano yun, ha? Ito, isipin lamang ninyo kung paano nagagwiran si Yahshua the Messiah. Sa 1 Corinthians 9:20, natin din ang ganito. 9:20. At sa mga Hudyo, ako'y naging tulad ng Hudyo upang makahikayat ang sa mga Hudyo sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya na nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Kailan siya nawala sa ilalim ng kautusan? Nung siya nabautismuhan, nung kinautismuhan niya sa pangalan ni Yahshua the Messiah, wala na siya sa ilalim ng kautusan. Bagamat siya nagtanggap na nasa ilalim na ng kautusan dahil ang nasa ilalim ng kautusan yung mga Hudyong hindi naniniwala kay Yahshua. Yan ang tema ng istorya dito. Kaya ang sabi rito, sadali ko lang. Kasi medyo malilimutan ko rito. 21, ano ha? Sa mga walang kautusan ay tulad na walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan kay Yahweh. Kundi nasa ilalim ng kautusan ni Messiah upang mahikayat ko ang walang kautusan. Yung mga walang kautusan upang mahikayat niya kay magpapautismo sa pangalan ni Yahshua the Messiah. Dahil hindi sila naniniwala kay Yahshua, pinatukangan nila si Yahshua. Tapos sabi rito, sa mga mahihina ako'y naging mahina upang mahikayat ko mahihina. Sa lahat ng mga bagay na pagkatabi ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko lang mga bagay ko dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makabahagi nito. Hindi ba kayo na nalalaman ng mga nagsisitahol sa buwan ay tumatakbo lahat, ngunit iisa lamang at tumatanggap ng kapipala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo.
Ang bawat tao na nagipaglaban sa mga palaro ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay dahil sila nung walang pagpipigil. Yung mga kahalayan, mga ginagawa pa rin nila, wala silang pagpipigil. Ngayon, ito naman dito naman sa sa sinasabi rito sa Galatians 2:16. Ito naman ba? 2:16, Malaysia. 2:16. Bagamat alalaman na ang tao ay hindi maaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. Talaga hindi siya maaaring ganap dahil kung wala siya sa palataya, baliwala yung pagsunod sa kautusan. Maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kaya sa Misaya. Tayo rin ay magsampalataya kay Misaya. Yaswa, upang tayo maging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Misaya. Ito sinabi rito, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yaswa, tayo rin ay magsampalataya kay Misaya. Upang, sino tayo? Yung mga nabautismo na, yung sumusunod na sa kautusan, hindi yung sumusunod. Dahil kung hindi sila sumusunod, baliwala. Baliwala ang pananampalataya nila. Ang pananampalataya walang gawa ay baon, sabi ni Apostol Santiago. Ito pa sinabi rito. Concord of the law of the Sabbath. Even the Apostle Paul, after being accused of teaching that the law had been done away, said that he not only kept the commandments, but teaches them also. For this I confess unto you that after the way which they call heresy, so worship I the image of my Father, believing for things that are written in the law and in the prophet, after the purported. Naniniwala siya sa lahat ng bagay na mga ginaganap ng mga Hudyo. Katulad ng Sabbath day, nanginginig siya. Paul appeared his adherence for all scriptural and civil law, while he answered from himself, neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar have I offended anything at all. Acts 25:8. Paul said he did not teach anything other than what the Old Testament writer taught, having therefore obtained help of Yahweh, I continue unto this day. Witnessing both the small and great, saying none other thing that those which the prophet and Moses did say should come. Acts 26:22 and Acts 28:23. Nakalagay. In John 4:23, Yahweh tells us that the remnant of people will be looking for truth in the end times. Ngayon ang end times, mga kapatid. The people are described in the book of Revelation. Revelation 12:17 and 14:12 tells us that the only people who keep Yahweh's commandment will have the right to everlasting life. Sino si Yahweh? Yung Ama, hindi yung anak. Yahweh expects to follow Him to be keeping the Sabbath in this end time. Yahshua did not abolish the Sabbath day, and there is no record of any instruction of His followers to keep a different day of worship. Most people have been taught by denominational tradition that the worship day of the New Testament believer, this tradition, however, is in the indirect opposition to the Apostle Paul's teaching in 1 Corinthians 12:13 and Galatians 3:28. Ano po sinasabi sa 1 Corinthians 12:13? Atin po na. Corinthians 12:13. Isang Espiritu ay binabautismuhan tayo lahat na nasa katawan. Maging tayo Hudyo o Grego, maging mga alipin sa laya. At lahat tayo ay sa Panginoon, sa isang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Ngayon, ito pa sinabi niya sa sa Galatians 3:28. Galatians 3:28. Walang magiging Hudyo o Grego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayo lahat kay isa, kay Misaya. At kung kayo kay Misaya, kayo ngay, hindi Abraham at ikapagmana ayon sa pangako. Kay Israel ka, kay Gentile ka, ikaw ay hindi ayon sa pangako. Tayo mga hindi, naiyupong tayo sa sana ulipo dahil sa pagmamatigas itong mga nasasana na original. Tinanggal sila, tinagpas ang ayon sa Scripture dahil sa hindi nila pagsunod. Kaya tayo tinanggap. Ngayon, kung ano ang pinakain nila mula sa puno, ang pinakain ng Israel mula sa puno, ganun din nakakain din ng hindi. Ganun din siya susunod.
Hindi dalawang klaseng kautusan ng itinayo ni Yahweh. Isa lang. Pag sinabi niya Sabbath day, ipanilit talaga. Dahil yan ang Sabbath ni Yahweh, hindi ng tao. Sabbath niya. Talagang may hindi talaga siya sa Sabbath niya dahil sa mighty body. Dapat siyang katakutan, dapat siyang igalang, dapat siya sambahin. Hindi dapat na ituloy na parang tao lamang. No. Nagkakaroon tayo mga kapatid. Tapos sabi pa dito, it has been said that the early assembly did not keep the Sabbath, but keep the first day of the week. This could not have been true. Let's powerfully prove all things as we are commanded in 1 Thessalonians 5:21. If we are born, we must change our lives. And our worship to pattern 10 spiritually, 2, 10, 8, 16. That is the only source of truth, the Bible, to determine which once and for all, which day was the day of worship in the early assembly. The same day we must keep today. We find in Acts 2 that the Apostle Paul receiving the Sabbath, Pentecost. Pentecost is a Sabbath, the annual Sabbath. Ngayon ay Pentecost. Ito nangyayari namin kanina ito. Ika-50 araw. Magmula nung worship offering. Hinaganap yan. Yan ay sumasagisa sa first fruit. Pagdating ng Isaya, tayong first fruit. Matapad tayo na gumaganap. Pinangilan ng isa sa mga Sabbath yan. Kung tawagin niya sa baton, mas mahigpit yan kaysa sa Sabbath. Dapat natin alamin kung ano yung mga Sabbath na natin. Basahin natin ng buong bigya, malalaman natin. Hindi tayo maghuhula-hula. At sabi pa rito, and the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of Yahweh, Acts 13:14. Sino ito, mga nakikinig dito sa 13:14 ng mga gawa? Ha? Sino ito ito? 13:14. Tatapat sila na pagkataha sa Perga ay nagsidating sa Antioquia, sa Pisidia, at nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsipo. At maliban pa dyan, 18 buwan pa, nagturo ng araw ng Sabat. Paano mo sabihin natin dito sila nangingin ng Sabat? Ayan sa First Corinthians, Acts. Kita natin dyan, paano sila nangingin? Tapos sinabi pa rito, Did Paul preach one thing and do another? Did he preach the Sabbath has been done away, but yet kept the Sabbath himself? On his 10 years tour of Asia Minor, Macedonia and Greece, he preached. His manner was on many specifically mentioned Sabbath. He preached to both Jews and Gentiles on the Sabbath. There is no record of his meeting with them on any other day, or evidence that he told them of any chance of worship day from his own testimony. Paul observed the Sabbath, defending himself to say, neither is the law of the Jews, neither is the temple, nor yet against Caesar have I offended anything. Sabi, ini-inupit ang mga Hudyo na nangingili ng Sabbath, sabi siya nangingili ng day. Ito sabi niya. Tapos sabi pa nito, sa aspect if there had been disagreement or difference between Paul and Jerusalem, it would have been discussed at this meeting. But in fact, there is no record to say the Sabbath ever being a division question among the apostles. By whose authority then was the Sabbath changed? In the first day of the week was attributed for the second day as the weekly day of rest and worship, either by command of Yahshua or an example by his apostles. We will find it prominently in the New Testament writings. We would most assuredly find scriptural evidence if the apostle had begun worshiping on the first day of the week. This is too important a matter. From the scripture to be studied if it has been yet. There are only 8 scriptures in the entire New Testament speak of the first day of the week. There are opinions, arguments, proof, Sunday worship. Let's look at that. All 8 to see whether any of them prescribed allows to support altering the 7-day Sabbath of the first day of the week. Matthew 28:1. In the end of the Sabbath, as it began to go toward the first day of the week, come Mary Magdalene and the other Mary to seek the sepulchre. The 2 Marys waited until the ending of the Sabbath. Hindi nila matapos ang Sabbath. As it began to moving toward the first day of the week,
Because bibigyan was broken. Kailan nagtatapos po ang Sabat? Sa hapon ng Sabado, hindi sa mataling araw. Oo, dahil nagsakripisyo. Kami. Ito wala tayong personalan na pinapatak lang po sa inyo. Mahal ko po kayo. And when the Sabbath was passed, Mary Magdalene with the mother of James and Lumen brought sweet spices. He might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, he come unto the sepulchre, the rising of the sun. As Matthew 28:1 shows, the two women observed the Sabbath before venturing out on their mission to anoint the body of Messiah. Wala na Messiah, sila nangingili pa rin ng Sabbath. Oh. They had these spices already purchased before the Sabbath. Napili na nila yun bago pa mag-Sabbath. They come to the sepulchre, it was a regular work day to them, not a day of worship at sampling. Oh. Ngayon, pag nyo, kaya hapon ng Sabbath, ang katatapos lang ng Sabbath. At saka yun, nag-ano sila ng mga koleksyon na si Pablo, may nakatulong pa nga sa pakikinig sa kanya, nahulog sa bintana at binuhay niya. Yun po ay koleksyon para sa mga nagkakatulong sa Jerusalem. Koleksyon yun, natutunin ni Apostol Pablo na ayaw niya sa kanyang pagpaloon ay maghahangga lang. Kaya sa unang araw na pa, pinagkantaan sila. Hindi po magsambayo. Pati yung ginalang niya naman yung mga disciple niya sa lahat dito. Hindi rin worship yun. Hindi rin worship. Walang pagsambalo. Pati na siya sa kanila dahil si Santiago, hindi naniniwala na siya nagbuhay na magulit. Pinapaka na yung kanyang sugat. Yung pinusok ng sipat sa kanyang tigdig ay nakita pa yung butas. Kaya, ito naman, saan ko na ipagpapatuloy? Okay, dahil marami ka pa speaker at rin pangalan ni Kapayaw. Hallelujah.